Mga kapatid ko kay Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Nitong linggong ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Sagrada Familia. Kaya naririnig natin kung paano isinalaysay sa atin itong isang pangyayari ng banal na pamilya na si Maria, Jose at ang kanilang anak na si Jesus. Isang ordinaryong pamilya, simple. Sabi nga sa kultura ng mga Hebreo, ang bawat pamilya ay kailangang magkaroon ng paglalakbay at pagbibisita bilang isang pilgrimage doon sa Jerusalem, sa templo, upang mag-alay sa Panginoon bilang kanilang pasasalamat. At ito, si Jesus, kasama ng kanyang mga magulang, nag-alay sa templo at pagkatapos ng kanilang bisita, sila ay umuwi. Ngunit ito ang nangyari. Nawala ang bata. Nasaan? Saan mo ba hanapin ang anak ng Diyos? Kundi nasaan ang bahay ng Diyos? Ang templo. Ngunit 3 araw sila naghanap. Kung sa Pilipinas pa, 24 hours before hahanapin ng mga polis kung saan ang iyong anak na nawala. Kung may nawala man sa pamilya, hahanapin after 24 hours. Kung hindi babalik sa bahay, o di makita. Kaya siguro kayo, mga magulang, anong maramdaman ninyo? 3 araw na hindi niyo mahanap-hanap ang inyong anak. Siguro, andun na yung kaba, andun na yung takot, andun na yung pagdududa, pag-alinlangan, o pagkawalan ng pag-asa. 3 days. 3 days of death without hope. Kaya maramdaman natin kung ano ang nasa kalooban ni Maria na nagtanong kay Jesus, "Anak, 3 araw na kami naghanap sa iyo. Saan ka ba pumunta? Dito ka lang pala sa templo." Sagot naman ng anak, not to say to dismiss his parents, but to let them know his identity, that he is the Son of God. Hindi ba kailangan nandito ako sa bahay ng aking ama? Kaya ito ay isa sa mga balaraw na tumusok sa puso ni Maria na nagbigay daan sa kanya upang pagnilayan ang katauhan ng kanyang pinakamamahal na anak. Ngunit sabi nga sa atin na umuwi sila sa Nazaret at naging masunurin si Jesus. Ibig sabihin, ibinigay ng mag-asawa si Maria at Jose ang kanilang responsibilidad na may pagmamahal sa kanilang anak. Mga kapatid, sa unang pagbasa narinig natin, itong libro ni Sirach, it is being called as the small book of the church. Maliit na libro ng sambahayan ng Diyos. Dahilan sa ito ay isang pagninilay na nagbibigay kaalaman at karunungan sa lahat ng pamilya. Hindi lamang sa pamilyang Israelita o Hebreo, kundi sa lahat. Lahat. Hindi lamang sa ating mga Katoliko, though it is the last book of wisdom for us in the canon of the Bible, in the Catholic Church. Ngunit nagbibigay ito para sa lahat ng kung paano isa sa buhay ang responsibilidad ng bawat isa. Kung paano ibibigyan ng buhay ang ika-4 na utos ng Diyos. Honor your father and mother. Bigyan mo ng dangal ang iyong ama at ina. Minsan may nagtanong sa akin,
anong ibig sabihin yan, Father? Ibig sabihin yan, yung bigyan mo ng dangal ang iyong ama't ina na kung saan iibigin mo sila na puno ng galang at pasasalamat. Paggalang dahil alam natin na sila'y mga magulang na ibinigay ng Diyos sa bawat anak, sa bawat nilalang. Kung ang mga hayop ay may mga ama't ina, lalong-lalo na ang tao na may kaalaman at karunungan, na may kakayahan na magmahal at magparanas ng kanyang pagmamahal. Tao na may puso at kaloobang marunong magpasalamat. At isa sa buhay ang pasasalamat sa pamagitan ng paggalang, pagrespeto at pagmamahal. Ibig sabihin, bigyan ng kalugod-lugod na pagmamahal ang mga magulang dahil sa sila ibinigay ng Diyos sa iyo upang mabigyan ka ng pagkalinga at maranasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan nila. Kung may mga sitwasyon man na nangyayari sa buhay ng tao na hindi naaayon sa ating kaalaman tungkol sa mabuting balita, ito'y binibigay sa atin upang mapagnilayan rin natin na sa buhay ng tao ay may kahinaan at may kasamaan. Ang kahinaan na yan ay ang hindi pagkaroon ng kaalaman sa kung paano isa sa buhay ang pag-ibig ng Diyos na ipinunla sa ating kalooban. Ang kasamaan na yan ay dahil sa kasalanang natanggap ng bawat isa sa atin bilang pamana, ngunit ito'y natanggal sa pamagitan ng binyag ng ating Panginoon Jesucristo. Ngunit alam natin na ang kasalanan niyan ay nagdulot ng bahid sa ating pagkanilikha ng Diyos. Dahil ito'y subugat sa kalayaan ng tao. At alam natin na tayo ay bilang mga nilikha ng Diyos, kawangis niya, ay binigyan ng paggalang ng Diyos sa pagsasabuhay sa ating kalayaan at pagsasangguni sa bawat kalooban na meron tayo para sa isa't isa. Sa ikalawang pagbasa narinig natin, si San Pablo na nasa kulungan, nalalaman niya kung ano ang sitwasyon ng simbahan sa Colossae. At ito ang aral na binigay niya. Nang bawat isa sa atin ay membro ng isang katawan. Ang ulo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay membro sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan kinakailangang pangalagaan ang bawat isa na may ugnayan sa pamagitan ng pagmamahal na naranasan ng bawat isa na mula sa ating Panginoong Jesucristong kanyang inalay bilang sakripisyo para sa kalayaan natin mula sa pagkalipin ng sala at kamatayan. At dahil dito, tayo'y dapat nagpapasalamat at ang ating buhay ay isang pasasalamat. Kaya nga sabi sa atin ni Pablo na kailangan nating magdasal na puno ng pasasalamat, umawit ng himno at salmo na may pasasalamat sa ating kalooban. Dahil alam natin na walang sukdulan ang pagmamahal ng Diyos para sa isa't isa sa atin, na kahit gaano pa tayo kahina at makasalanan, patuloy niya tayong minamahal, na handang ialay niya muli ang kanyang sarili para sa atin upang mabigyan tayo ng karanasan ukol sa tunay na pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal na puno ng katapatan at galang para sa isa't isa sa atin. Kaya mga kapatid, tayo ay tinawag na maging isang pamilya, magkakapatid sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga anak ng Diyos na patuloy niyang minamahal na may katapatan. Kinakalinga at binibigyan na kung ano ang ating pangailangan ayon sa kabutihan sa kanyang kalooban. Kaya tayo bilang simbahan ay tinatawag na magdiriwang na may pasasalamat sa ating kalooban
at ibigay sa Diyos ang kung ano ang nararapat upang maibigay rin natin sa ating kapatid kung ano ang nararapat sa kanila. Walang iba kundi ang pagmamahal na nagmumula sa ating puso, sa ating kalooban, sa ating kaluluwa, sa ating isip at sa ating katawan o ng ating kakayahan. Kaya mga kapatid, sana bilang isang pamilya ng Diyos, komunidad na patuloy nagdiriwang na puno ng pasasalamat, ipagdasalin natin ang mga kakilala natin na nagugulumihanan pa sa buhay dahil sa mga karanasan na hindi kaya-aya sa kanilang pamilya. Amen.